Ipinakita ng bagong dashcam video kung paano nagsimula bilang karaniwang traffic stop sa Oklahoma City. Ayon sa mga taga-usig at record ng korte, nauwi ito sa panggagahasa ng isang babaeng pinara ng Oklahoma State Trooper na si Jarquez. Pinatay ni Evans ang body camera at mikropono, inutusan ang babae sa ibang lugar sa banta ng aresto at inabuso siya ng sexual. Tatalakayin natin ang video, digital at forensic ebidensya kasama ang isang criminal defense attorney. Maligayang pagdating sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, talagang gusto naming maiparating sa inyo ng malinaw ang kwentong ito. At isa sa mga dahilan kung bakit namin ito nagagawa ay dahil sa suporta na natatanggap namin mula sa aming sponsor. Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika, ay may mahigit 1,000 matagumpay na abogado. Isipin mo, 25 bilyon ang nakuha nila para sa 500,000 kliyente. Pag-isipan mo yan. Kamakailan? May kliyente sa Florida na nakatanggap ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance at isa pa sa Pennsylvania na ginawaran ng 26 na milyon. 40 beses nang inialok ang insurance. Sina Morgan at Morgan, pinapadali ang laban para sa'yo. Pwede ka mag-claim gamit ang telepono kung nasugatan ka. Sa forthepeople.com/LC sidebar, i-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Nakakuha kami ng dashcam video na nagpapakita ng simula ng isang traffic stop na nauwi sa pagkakasuhan ng isang Oklahoma State Trooper ng panggagahasa. Ngayon, bago ako magpatuloy, patas na babala, nakakabahala ito. Kung totoo ang mga paratang, ha? Kaya, makikita sa footage na hininto ni dating Trooper Jarquez Evans ang isang babae dahil sa expired na plaka sa Oklahoma City noong Enero nung nakaraang taon. Di na namin siya pinangalanan pero makikita nyo na hinanap siya ni Evans, pinasakay sa patrol car at hinanap ang kanyang sasakyan. Pero ayon sa mga dokumento ng korte, makalipas ang 18 minuto pinatay umano ni Evans ang kanyang body-worn microphone at camera. Sinabihan niya ang babae na magkita sila sa ibang lugar o kaya'y dadalhin siya sa kulungan at doon umano at inakusahan siyang sexual na inabuso ang babae. Tatalakayin natin ngayon ang bagong video, nakakabahalang affidavit, at kung paano ang DNA evidence sa uniforme ng tropa ang naging dahilan ng kanyang aresto. May isip mo, paano ito nangyari kung totoo? Kaya gusto kong isa-isahin ang paratang mula simula. Enero 26, 2025 pinara ni Trooper Evans ang isang babae. At ang dahilan ay dahil expired na ang kanyang plaka, kaya sa unang ilang minuto, mukhang normal lang at sumusunod sa proseso ang lahat. Pinalabas siya ni Evans, pinatapon ang laman ng bulsa sa hood ng kotse, at pinaupo sa patrol car habang sinuri ang SUV ng babae. Habang nasa kotse siya, tumawag siya at narinig natin ang ilan sa mga sinabi niya. Nasa isang lote ka o Nasa 20 ako at mataas. Why couldn't you pulled over? Out of their tag. Oh my God, I'll call him. Anong sasakyan ang sinasakyan mo? Yung bagong Suburban. Oh, you fucking kid. I don't think I'm going to jail, but I don't know. Pagkatapos huminto ang opisyal na record, si Evans ayon sa kaso ng biktima ay pinatay ang body mic at dashcam audio. Sa kasong iyon, hindi raw nagsulat ng ticket si Evans at inakusahan siyang nag-alok sa babae ng pagpipilian, makipagkita sa kanya o makulong. At sa ilalim ng umano'y banta na yon, sumunod daw siya. At sa bagong lokasyon na ito, ayon sa demanda, sumakay si Evans sa kotse, binuksan ang zipper ng uniforme at inabuso siya, saka umalis. Walang na-file na ulat tungkol sa paghintong iyon pero yung babae na nag-ulat at ang sumunod na investigasyon ay hindi lang basta sa salita niya nakabase. Sinuri ng Oklahoma State Bureau of Investigation ang pantalon ni Evans at natuklasang may mantsa ng similya. DNA test ay tumukoy kay Evans bilang pangunahing nag-iwan. Nakita rin ng mga investigador ang isang text na umano'y ipinadala niya sa kanyang dating asawa, kinabukasan na sinabing at quote, may nagawa siyang masama kasama ang isang babae. Inaresto si Evans, tinanggal sa trabaho at kinasuhan ng panggagahasa at sapilitang sodomya. Nagsampa rin ng civil case ang biktima laban sa kanya at OHP na umano'y nagbaliwala sa mga babala sa kanyang nakaraan. Parang sinasabi mong hindi siya dapat na-hire dahil sa kapabayaan sa pagkuha at pagbabantay ng empleyado. Tama? Yan ang paratang. Ngayon, ito ang mahalaga, ang pangunahing dashcam video ng traffic stop. Umpisa na, inilabas na. Ito ang huling footage bago mawala ang audio at magsimula ang umano'y pananakit. Kaya gusto naming itong pag-usapan. Makikita agad si Evans na pinatigil ang Chevrolet Suburban, lumabas ng sasakyan,
Lumapit sa gilid ng driver at pinapalabas ang babae sa kanyang sasakyan. Agad siyang nagsimula ng pagkapkap, inalis ang laman ng kanyang mga bulsa, inilagay ang kanyang telepono, mga susi, at iba pang personal na gamit sa ibabaw ng hood ng kanyang patrol car. Pagkatapos, inakay niya siya sa harap na passenger seat ng patrol car. Iniwan niya siya, bumalik para kapkapan muli. Wala si Suburban Evans sa frame, tila naghahalughog ng sasakyan habang siya ay nasa loob ng kotse. At doon, ayon sa timeline na ng kaso, ginawa niya ang mga tawag na yon. Doon na po nakita nating dumating ang isa pang pulis na tumulong sa paghahanap ng kotse. Nagtagal ang paghinto. Bumaba siya ng kotse at kinausap ang mga pulis. Pagkalipas ng 20 minuto mula sa simula ng traffic stop, umalis ang pangalawang pulis. Doon nagbago ang lahat. Nagpatuloy si Evans sa pakikipag-usap sa babae. At ayon sa isinampang kaso ng babae, dito manumanong pinatay ni Evans ang kanyang mikropono na suot sa katawan at ang audio ng kamera sa loob ng sasakyan. Yun ang paratang niya kay Evans. Maaaring magpatuloy ang video sa ibang anggulo pero sa opisyal na audio record doon natapos. Sa tahimik na video, mukhang inihatid niya ang babae pabalik sa Suburban. Bumalik siya sa upuan ng driver, parehong nakahinto ang dalawang sasakyan saglit at pagkatapos ay umalis sila sa parehong direksyon. Makikita sa dashcam ni Evans na umusad siya ng kaunti, huminto, at kita sa video ang nakaparada niyang kotse na walang ibang sasakyan sa frame. Walang audio, kaya makikitang nakatigil ang kotse niya ng 12 minuto. At ito ayon sa affidavit, ang panahong sinasabing nagkita sila ng biktima sa pangalawang lokasyon at inatake niya ito. At pagkatapos, makikita sa video na pinaandar ni Evans ang kanyang kotse at umalis na. Sa pananaw ng sistema, tapos na ang traffic stop. Walang citation na kailanman ginawa at walang arrest report na naisuma ito. Para matulungan tayong maintindihan ang kaso, kasama ko si Criminal Defense Attorney John Day. John, salamat sa oras mo. Sisimulan ko sa video dahil dito natin makikita ang traffic stop. Sa lahat ng aspeto, mukhang procedural ito tapos biglang naputol ang audio sa isang partikular na sandali. Mula sa legal na pananaw, kung totoo ito, gaano kahalaga ang ginawa nila? Isang tropa raw ang mano-manong pinatay ang recording equipment habang may aktibong paghinto. Diyan muna tayo magsimula. Salamat sa pag-imbita. Sabi nila, hindi nagsisinungaling ang video, pero minsan pati kawalan nito ay nagsasabi rin ng totoo. Bakit gagawin ng tropa iyon? Bakit nga ba magkakaroon ng dahilan ng isang pulis na gawin iyon? Parang nag-e-edit siya agad sa mismong lugar? Ibig kong sabihin talagang nakakapagduda agad iyon sa simula pa lang. Hindi dapat nangyayari iyon. Hindi ka dapat namimili ng i-record sa ginagawa mo bilang isang pulis na may suot na body camera. Sa legal na aspeto, malinaw itong nagpapakita ng kamalayan sa pagkakasala mula simula pa lang. Oo, maliban na lang kung may issue sa kaligtasan, pwede mong sabihin na may sira ang camera na hindi ko rin pinaniniwalaan na nangyayari dito. Sasabihin ko na ang kasong pinag-uusapan natin dito, ang kasong ito ay nag-aangkin. Hindi lang ito isang hiwalay na kilos ni Trooper Evans, kundi isang pagkukulang ng sistema ng Oklahoma Highway Patrol. Binanggit nila ang mga lumang babala gaya ng sapilitang pagbibitiw sa ibang departamento at pabayaang pagpapaputok ng baril sa akademya. Kapag tiningnan mo yan base sa iyong karanasan, paano gumagana ang argumento ng tama? Pabayaang pagkuha, pabayaang supervision. Paano ito gumagana sa isang kasong tulad nito? Ano ang nagpapalakas dito? 'Di ba? Ang nagpapalakas dito ay dahil ito'y pangkalahatan. Sabi nga, tingnan mo, may kasaysayan na ang opisyal na ito pero kinuha pa rin siya sa pambansang pulisya at highway patrol. At inaakusahan nito ang kapabayaan sa pagkuha, kapabayaan na halos walang background check o kung nag-background check man sila, hindi nila inintindi ang resulta. Kaya, inaakusahan ang kaso ng kapabayaan sa supervision, pagsasanay, pagkuha at sabwatan. Upang isama sa State Patrol Force ang isang opisyal na may ganoong klase ng kasaysayan. Makikita mo lahat ng paratang ay nakasaad sa kasong sibil na isinampa sa Oklahoma County District Court noong Agosto 26, 2025. 7 buwan na mula traffic stop at 5 buwan mula ng kasuhan ng kriminal si Evans. Tandaan, voluntaryong binawi ang kasong ito sa federal court noong nakaraang taon, kaya maaaring muling isampa ng nagrereklamo. Pero ang mahalagang bahagi nito, ang gusto naming puntahan ay ang mga detalyadong paratang. Kung tatanggapin nating totoo, nagbibigay ito ng isang makabuluhang kwento. Sige, gusto kong talakayin ang di umanong nangyari pagkatapos. Naputol ang dashcam audio. Una, sinasabing si Evans ay hindi kailanman nagbigay ng tiket o umaresto. Sa halip, di umano'y ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ilipat ang insidente sa isang pangalawa, liblib na lugar. Quote, matapos huminto, inutusan ni Evans ang nagrereklamo na makipagkita sa ibang lugar.
Sa patuloy na banta ng pag-aresto, sumunod ang nagrereklamo. Pinatunayan ng Global Positioning System data at surveillance footage na nagmaneho ang nagrereklamo sa madilim na lugar malapit sa Southeast 31 Street at South High Avenue at dumating din si Evans doon. Narito ang pinakapunto ng paratang ng sexual na pag-atake. Ayon sa demanda, pagpasok ni Evans sa sasakyan ng nagrereklamo sa ikalawang lokasyon, binuksan niya ang zipper ng kanyang unipormeng pantalon. Nang mag-alala ang nagrereklamo na baka maaresto sa prostitusyon, siniguro ni Evans na hindi siya aarestuhin at naka-off ang kanyang body camera. Inutusan ni Evans ang nagrereklamo na yumuko. Dahil sa takot at panggigipit, sumunod ang nagrereklamo. Pilit na hinubaran ni Evans ang nagrereklamo at nakipagtalik ng walang pahintulot niya. Diyan, binasa mo ito at tinanggap ang mga paratang bilang totoo. Kahit alam mong paratang pa lang, nakakakilabot pa ring basahin. Ano ang pinakanatangi sa'yo sa kwentong ito? Ang digital na ebidensya ba o ang ideya ng panggigipit o takot maaresto? Pagdating sa pahintulot, kapansin-pansin ito. Sa batas, ano ang pinakanamumukod tangi para sa'yo? Oh, paano? Tandaan mo, ang panimulang ponto dito ay ginawa ito sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. Sa madaling salita, sinasabi nila sa kaso na nilabag ang karapatan ng nagrereklamo pati na rin ang kanyang katawan ng isang pulis. Kumikilos siya gamit ang kapangyarihan ng estado o gobyerno kaya nalalabag ang mga karapatang sibil at constitution. Dahil hindi lang ito basta kumbaga kung meron mang ganoon isang ordinaryong sexual assault, ito ay sexual assault ayon sa nagrereklamo. Nagawa ito dahil siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang pulis at kumikilos siya dahil sa takot sa mga bagay tulad ng pagkakaaresto at pagsasampa ng kaso. At sinabi niya na hindi siya kakasuhan ng prostitution kung gagawin niya ito. Ang lahat ng ito ay nakabase sa kanyang takot, hindi lang sa pulis kundi pati na rin sa autoridad ng pulis. Mga bagay na gagawin at hindi niya gagawin kapag sumunod siya. At saka, para malinaw lang, sinasabi ng demanda na pagkatapos ay umalis na lang si Evans. Pero para malinaw, hindi lang sa kwento niya umasa ang investigasyon. Nasa affidavit ang forensic ebidensya ng kaso. Quote, sa investigasyon, ipinasa ng Oklahoma Highway Patrol ang pantalon ni Evans sa Oklahoma State Bureau of Investigation para sa forensic testing. May natuklasang mantsa ng similya sa loob ng kasuotan ng mga analyst. Ang pagsusuri ng DNA ay tiyak na nagtukoy kay Evans bilang pangunahing nag-ambag at hindi maaaring tanggalin ang nagsasakdal bilang isa sa mga nag-ambag sa pangalawang profile dyan. Sa kabuuan nito, mukhang napakasama nito mula sa pananaw ng depensa. Saan sila pupunta mula rito? Alam mo saan ka pa pupunta? Halos wala ng depensa sa mga paratang. Kailangan mong ipalagay na maaring mapunta ang DNA sa damit sa iba't ibang paraan. At kung nagkaroon ng kahit anong contact mula sa unang paghinto, maaari itong magdulot nito. Pero ang ibig kong sabihin, napakarami ng ebidensya at talagang mabigat ito. At kung sinusubukan mong ipagtanggol ang civil lawsuit, ang pinakamainam mong gawin ay subukang ayusin ito sa pamamagitan ng settlement at tapusin na lang ang kabanatang ito. Napakadilim at masama ito para sa batang babae. Isang pulis, gamit ang kapangyarihan, ang pumipilit sa iyo na gumawa ng bagay tulad ng pakikipagtalik. At pagkatapos, sinubukan pa ng pulis na itago ang lahat ng ebidensya, pinatay ang camera at iba pa. Halos hindi na ito kayang ipagtanggol mula sa ganong pananaw. Ibig kong sabihin, siguro kailangan nilang ipaliwanag na may ibang dahilan kung bakit nandoon yon. Baka siya ay, ewan ko, may ginagawa or baka may iba pang taong kasangkot siya. Hindi ko alam. Ayokong palalimin pa pero malinaw na pinag-uusapan natin ito. Isa itong issue. Interesante ito. Kaya ayon sa affidavit, may tinatawag na statement against interest at pag-uusapan natin ito. Pero ibinunyag ng kaso ang tila text message na ito. Nadagdagan pa ang ebidensya ng investigador mula sa text messages ni na Evans at dating asawa na ipinadala kinabukasan ng insidente. Sa mensaheng yon, inamin ni Evans na siya ay, ayon sa kanya, may nagawang masama na tumutukoy sa isang babae na kanyang pinara noong nakaraang gabi. Kaya dyan, kapag sinabi nating pahayag laban sa sariling interes, ano ang ibig nating sabihin? At B, kapag pinag-uusapan natin ang posibleng ebidensya sa isang kaso, binabanggit natin na mahalaga ang surveillance footage, pinag-uusapan natin ang forensics, pinag-uusapan natin ang salaysay ng mga saksi. Yung text message, malakas na ebidensya yan kasi naipapakita minsan ng estado ng pag-iisip ng tao maliban na lang kung may ibang gumamit ng telepono mo sa pagpapadala ng mensahe. Ano ang ibig sabihin ng statement against interest? Gaano kalakas ang ebidensyang ganitong mensahe?
Tama? Ang statement against interest ay gaya ng tunog nito, isang pahayag na ginawa ng isang tao na laban sa posibleng depensa niya na naglalagay sa kanya sa isang situation na hindi pabor sa kanya. Sa kasong ito, nagte-text sa dating asawa ng may nagawa akong masama. Binabawasan nito ang anumang posibilidad na magkakaroon ng depensang nagsasabing may kasunduan o pagsang-ayon ang dalawang panig sa nangyari. Ipinapakita nito ang kamalayan sa pagkakasala lalo na sa nagpadala or opisyal dahil hindi mo sasabihing may nagawa akong masama kung alam mong tama ang ginawa mo. Malinaw ang pahayag laban sa sariling interes at nakakatulong ito ayon sa nagrereklamo para patunayan iyon. Alam niya ang ginagawa niya, alam niyang may nagawa siyang mali at idinodokumento niya iyon sa kanyang dating asawa. Kailangan kong magsalita kung totoo ang mga paratang miyembro ng kapulisan ito at alam nila ang ebidensya. Bakit mo ilalagay ang ganong bagay sa mga text message? Oo, tanong din yan. Pero ulitin ko, ito ba ang pinakasanay, pinakamay karanasan at pinakamatalinong pulis sa paligid? Hindi, alam natin ang tungkol sa mga allegations sa kanyang nakaraan. Alam natin na malabo ang kanyang kasaysayan. Sa madaling salita, mapapaisip ka talaga kung maayos ang pag-iisip ng pulis na ito. Kasi kung oo, hindi niya gagawin yon. Sa kabilang banda, kung ikaw ang nagre-reklamo, buti na lang at hindi siya ang pinakamatalinong pulis dahil nag-iwan siya ng mga dokumento at digital na ebidensya ng kanyang maling gawain. Kaya sa huli, mas malawak ang sinasabi ng kaso at yun ay hindi sana kinuha o pinanatili ng OHP si Evans. At tinutukoy nito ang tinatawag nitong sunod-sunod na mga babala. Quote, bago siya na empleyo, napilitan si Evans na magbitiw sa Granada, Mississippi Police Department sa ilalim ng mga sitwasyong nagpapahiwatig ng posibleng kriminal na paglabag. Habang nasa Oklahoma Highway Patrol Academy, aksidenteng napaputok ni Evans ang kanyang service firearm sa pader ng training facility. Dapat sana'y nagdulot ng dagdag na psychological evaluation ang seryosong insidenteng ito. At gayunpaman, matapos ang detalyadong mga paratang na aming inilatag, ang kaso ay kusang isinantabi ng walang pagtatangi sa federal court noong Enero ng taong ito. Bago natin talakayin yan dyan, gaano ba kahalaga ang mga nangyari noon sa kaso? Alin sa mga yon ang dapat talagang isama? Dahil hindi mo ba pwedeng sabihin na, alam mo, kailangan mong magkaroon ng connection or ugnayan? Kung sinasabi mong naging pabaya ang estado sa pagkuha at pagpapanatili ng pulis na ito, babalikan mo ang nakaraan at tatanungin bakit sila naging pabaya. Ano ang nalaman nila at kailan nila ito nalaman? At kung hindi nila ito nalaman, dapat ba nilang malaman at bakit hindi nila nalaman? Kaya tinitingnan ang kasaysayan ng pulis, tinitingnan ang mga dahilan kung bakit maaaring natanggal ang pulis, tinitingnan ang anumang bagay na nagpapakita na hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng kapulisan. Kung nagrereklamo ka, alamin mo ang mga dahilan. Dapat noon pa may nagbabala na hindi angkop ang taong ito. Suriin mo ang kasaysayan. At pagkatapos sinasabi ng demanda na may nagdesisyon, ayos lang, kunin natin siya, ayos lang sa amin ang kasaysayan niya. Dito makikita ang kapabayaan sa pagkuha ng empleyado at ang paratang ng sabuatan para kunin siya sa puwersa. Kahit na alam na nila ang madilim na nakaraan ng opisyal ayon sa demanda. Kaya dyan, kapag sinabing without prejudice, ibig sabihin pwedeng ulitin ng nagrereklamo ang kaso sa hinaharap. Sa ngayon, nakapost muna ang mga civil claim laban kay Evans at sa Oklahoma Highway Patrol. Pero parang nakakagulat itong nangyari, di ba? Kung titingnan sa labas, malakas ang kaso dahil sa malinaw na DNA evidence, text message at dashcam. Bakit kaya pinipili ng nagrereklamo at mga abogado nila na voluntaryong i-dismiss ang ganitong kaso sa yugtong ito? Alam mo, depende yan kung saan mo gustong dalhin ang kaso, federal court or state court. May mga estratehikong dahilan kung bakit mo pipiliin ang isa kaysa sa isa pa. O baka may mga pag-uusap na nangyayari na walang nakakaalam. Maraming posibleng nangyayari pero mukhang hindi naman sumusuko ang nagrereklamo sa kanilang mga reklamo. Mukhang may nangyayari na hindi natin talaga alam or hindi natin alam ang detalye. Ano ang opinion mo sa kasong kriminal niya? Malakas ang kaso. Meron kang kompletong digital na ebidensya mula sa dash camera, pati na rin ang oras, alam mo na. Laging minomonitor ang mga opisyal sa trabaho. Alam natin kung nasan sila, may video tayo na ini-edit ng opisyal, pati mga pahayag ng babae at ang investigation. Kaya ang katotohanan ay kung ikaw ay isang tao na ang trabaho ay ipatupad ang batas at pinili mong labagin ito, malaking problema yon at may mga paraan para sundan at subaybayan yon. Kaya iisipin mong hindi dapat nasasangkot sa ganitong gawain ang opisyal na nanumpang ipatupad ang batas. Pero tulad ng kahit anong profession, palaging may mga tao na hindi natutupad ang kanilang tungkulin. John Day, salamat sa oras at saya ng pagkikita. Salamat. Iyan lang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa lahat ng sumama.
Tuloy po sa pag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. I-follow nyo ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber, magkita tayo muli.